Wala akong nakikitang issue. Ang gaganda lang talaga. So, ayan po mga kasangla. Sugod na! Parang haba ng leeg ko mga kasangla, ano? Oh, hello mga kasangla, ito po ulit, Raven Marcia, ang inyo pong pambansang sanglaero. At natutuwa po ako dahil nandito na tayo sa isa na namang serye o sa isa na namang episode ng ating Ponobela, episode number 6. Number 6 na po tayo mga kasangla. At ngayon naman, ang ipapakita ko sa inyo ay yung medyo kakaibang alahas, medyo hindi siya, sasabihin kong hindi siya ganun kadaming ganitong anggulo. Hindi ganun kadami yung ganitong itsura o ganitong uri ng alahas. So kung naaalala nyo to, ayun mga kasangla, ang gulo ng buhok ko. Kung naaalala nyo yan, yan yung itatry natin ngayon na, of course, itry kung nasasangla. Pero syempre, ipapakita ko muna sa inyo ulit kung ano yung itsura niya, no? At saka yung apat kasi yung ganitong uri ko ng alahas, no? So, try natin. Eto. So, ito yung pinaka, number 1, yes. Ito yung ipinakita ko sa inyo noon na nababanat-banat. Ayan, banat-banat. Yan. This is, sa pagkakaalala ko, this is 1 gram. Yan, 1 gram yan. Para siyang screen. Mamaya ipapakita ko rin naman ito sa inyo. Tapos, ito yung pangalawa. Ayan. Ito flat. Pero parehas lang silang soft bangle. By the way, ang tawag dito ay soft bangle or mesh. Ganyan. Kasi para siyang kulambo. At parehas siyang nababanat-banat. Yan. So, paano siya isuot? So, igaganto mo lang siya. Itong bilog, mas madali kasi isusuot mo lang. Tapos, ihuhuso-huso mo lang siyang ganyan. Dahan-dahan, of course. Yan. Tapos, ito din. Ito medyo mas challenging ng konting-konti lang naman kasi hindi mo siya pa pwedeng basta ihuso-huso kasi flat siya. So, iuusog-usog mo talaga siya unti-unti. Ganyan siya. Igaganyan-ganyan mo siya. Ayan. Oh, ang ganda oh. Ay, ang ganda pala niya pagka pinagsama. Never ko pa itong napagsama. Ngayon lang. So, ang ganda pala niya. Yan. At syempre meron pang isa. Ito medyo matigas ng kaunti pero mesh pa rin. Quintas naman to. Actually choker. By the way, teka lang, ulitin natin ha. Ito ay 1 gram. Ito 0.75. Yan. Ito nasa 2.7 o 2.8. Sorry. Excuse me. Ayan. Mesh din siya. So, ganun o. Ang init. Ang init talaga nitong ilaw. Parang, hindi ko naman mabuksan yung electric fan kasi dug-dug-dug-dug, may gumaganon. Parang may irigasyon sa loob ng bahay. Ayoko naman ng ganun. Maririnig nyo pa, mga kasangla. Ayan. Tapos, ito din. Ito naman, na-feature ko na noon sa isa sa mga video ko. Ayan. Ito yung Heart Ivana. Ivana Heart. Na-mesh din siya. Ayan, ganyan. Na-feature ko na to as nabili. Kasi meron din akong ganito talaga. Ito ngayon sa akin. May bumili sa akin din ng ganito. Pero syempre, iba naman ngayon dahil itatry natin siyang isang pawis ako mga kasanglaan. Ayan. So, yun yung mga itatry. Hubarin ko na. So, ito yung mga itatry nating isangla, mga kasangla. Itatry natin kung nasasangla ba. Kasi syempre baka mamaya, ang ganda-ganda niya. Tapos, 18 karat gold naman. Per piece or per gram ang pagkakabili natin. Tapos pag tinry natin isangla, hindi naman pala siya nasasangla. So kung ang target natin sa alahas natin ay investment, medyo hindi siya magandang investment kapag hindi siya nasangla. So ngayon papatunayan natin nasasangla ba o hindi ito para syempre mawala ang mga agam-agam sa ating mga puso't damdamin at bumili na tayo ng mga ganito nang walang takot at walang pangamba. Syempre kanino pa kayo bibili? Syempre sa akin, no? O, wait lang mga kasangla, ah. Sige, wait. Yeah! Okay, so alam ko naman mga kasangla na hindi nyo masyadong nakita kanina yung mga items natin. Kaya ito, kukunan ko sila ng separate na video para sa inyo. So, ito na. Ito yung isa natin. Ay, ang liit. Teka lang, lakihan ko. Ay, ang ganda. Pero, yan, ayan. So, ay, hindi ko makita. Ayan. So, ayan mga kasangla, oh. Huwag niya i-bash yung kuko ko, ha. Medyo madumi. So, ayan siya. Nababanat-banat siya. Kasi kung ilalapit natin siya, ayan siya. Ganyan siya kasangla, oh.
Yan, ganyan ang itsura niya. Para siyang ahas, ano. Ganyan. Pero, ano kasi siya, para siyang screen. So, ayan. Yan, nababanat-banat, malambot. At naiikot-ikot. O, ayun yung marking. So, ayan, ayan, o. Ayan, ayan, ayan. K18, kitang-kita. Yan. Ito naman yung susunod nating item. Ito yung parang flat. Ayan. Halos parehas din siya nung kanina, pero this is flat. Ayan, ganyan. Ayan, ako-focus ng gusto. Yan, para siyang screen. Ayan. O, ayan din yung kanyang tatak, K18. O, di Japan Gold yan. Kasi K18. Ay, ayan, nawala. Sorry naman. Ayan. Tapos, ito yung heart. Ayan siya, mga kasangla. O, ang laki ng markings niyan. Ayan, o. O, diba? O, diba? Kitang-kita. Ayan, AU 750. So, ayan. O, ganun din yung kanyang... medyo ingat lang sa ganito, mga kasangla. Kasi, ayan, tignan nyo, may dent na siya. Kasi, sa lagayan. Dapat maingat. Pero okay lang naman. Sabi nung nag-a-appraise, okay lang yun as long as hindi siya sira. Ayan. Ang ganda nito, iba na, ang laki. Yan, o. O, diba? Ayan. And last, ito yung... O, dyaran. Ito, i-focus natin ng konti. O, ayan siya, o. O, diba? Para siyang naka-braid. Ay, malabo. Ayan, ayan. Medyo malinaw-linaw dito. Try ko. Ayan, medyo malinaw-linaw. Ayan, ayan. So, ayan yung, ayun, o. Ayan yung markings niya. Ayan. Hindi ko lang ma-focus masyado. Pati dun sa lock meron, ayun, o. Ayan. So, ganyan siya, mga kasangla. Yan. So, itatry na natin siyang isangla. Okay. Wait lang. O, ayan na si Maring Cebuana. Diyan tayo unang-unang magtatanong syempre dahil malapit lang yan at walking distance. So, may mga dumadaan-daan. Okay, wait. O, eto na naman tayo, mga kasangla. Itatanong na natin dito. Unang sanglaan na pagtatanungan natin kung nasasangla ba or hindi, yung mga alahas, at kung magkano ang sangla, if yes ang sagot. Wait lang. Alam niyo naman, hindi tayo pwedeng pumasok sa loob, so hanggang dito lang muna tayo. O, wait lang, mga kasangla. So, ayan, lumalabas na tayo at natapos na tayo magpa-appraise. Mag-hi ka naman. O, diba? O, diba? Okay. Oh, kit-kit ni Kuya. So, mamaya ko na lang i-explain at saka sasabihin ko magkano yung naging appraise. Ay, baga. Para sabay-sabay na pagkatapos pa nung dalawa kong pang sanglaan na pag-apply. Wait lang. Dito na tayo sa ating pangalawang pawn shop. Walang iba kundi ang Raquel's Pawn Shop. So, papasok tayo dyan para ipag-appraise ulit natin yung mga alahas. Para malaman natin kung magkano. Okay, wait lang, mga kasangla. Wow! So, ito po ang mga subasta dito sa Raquel's Pawn Shop. Ayan. Okay lang ba ate sabihin ko yung branch? Ayun, dito po sa Rosario branch. Pagkatapos lang po ng tulay ng Rosario sa Ortigas Extension, makikita nyo po ito. Magkakatabi po ang mga sanglaan dito po sa pagkatapos ng tulay. At ang kanilang ino-offer ay every Huwebes, Biyernes, Sabado ay meron silang 15%. Nabulol pa ako. 15% discount. At sa other days naman po ay meron silang discount depende sa presyo ng mga alahas. So, ang laban natin sa mga ganito mga kasangla ay syempre galing na ito mismo sa sanglaan. So, hindi nyo na itatanong kung nasasangla ba. At hindi nyo na itatanong kung tatanggapin pa ng ibang sanglaan o kung tunay bang ginto, syempre galing na nga sa sanglaan to. So yun naman ang kagandahan ng subasta. Kaya punta na kayo dito at mamili. Ang dami nila ang kakapalang gaganda para mga hindi naman subasta. Wala akong nakikitang issue. Ang gaganda lang talaga. So ayan po mga kasangla. Sugod na! Yeah, sa mga kasangla na pa-appraise na natin dito sa Raquel's Pawn Shop. Ayan. So mamaya po ulit ko i-explain sa inyo kung magkano yung naging tori nila. Okay, bye-bye. Wait. At ito po mga kasangla, yung Palawan na pawn shop, of course, na pagtatrayan ulit natin na pag-appraise na nung mga alahas. Okay, wait lang mga kasangla. Siyempre, hindi na naman tayo pwedeng mag-video sa loob. So, antay na lang. Wait lang. So, ayun na nga mga kasangla, na-appraise na nga nila dito sa Palawan. Oh, may ambulansya. Okay. May umano pang ambulansya. Okay, so mamaya na lang mga kasangla, i-explain ko sa inyo kung ano yung mga naging result ng mga sangla-sangla natin. Okay, mamaya, bye-bye!
O hello mga kasangla, so eto na tayo. Nakatapos na ako dun sa tatlong sanglaan na pinagtryan natin o pa-appraisean natin. So, positive naman ang mga naging sagot nila, lahat mga kasangla. So, dun sa tanong na nasasangla ba yung mga ganitong uri ng alahas, yung mga mesh, yung mga screen, yung mga nababanat-banat, the answer is yes. So, maganda pong investment itong mga ganitong uri ng sanglaan kasi talagang nasasangla siya. Yun nga lang, mga kasangla, ang sabi sa akin, nung lahat, nung tatlong mga sanglaan na yun, ingatan natin siya kasi once na magkaroon ng sira, kunyari natastas yung ganitong alahas, so, halimbawa ito, ayan, halimbawa natastas siya ng konti, hindi na siya mare-repair. And that's the time na mahihirapan na silang tanggapin itong ganitong uri ng alahas. Kasi nga, sira na. So, hindi na nila, baka kunyari pag narimata, hindi na nila maibebenta kasi hindi na re-repair yan. Kasi once na inapuyan mo yan, matutunaw na yan kasi sobrang nipis. So yun naman ang dito, kumbaga ang negative side ng mga ganitong alahas. Pero syempre, sa mga nag-aalahas naman talaga at alam kung ano ang kahinaan ng ginto, na malambot, na sensitive, na delicate, so iingatan naman to talaga. So walang problema doon. Simulan na natin mga kasangla. So ito muna yung kay Cebuana. Yan. So, unahin natin si Round Bangle. Ito. Yan. Si Round Bangle, mineasure to. This is 1.1 grams. Yan. So, kay Cebuana, ang turing niya dito is 3,162.5. Yan. 1.1 grams. No? So, kung ngayon kayo bibili, alam niyo naman kung magkano ang per gram ngayon. I-ano nyo na lang, i-compute nyo na lang, So, ulitin ko, 1.1, 3,162.5 pesos ang kanilang tanggap dito. Kay Raquel Pawn Shop, bago tong si Raquel sa akin, first time ko nag-try sa kanya. Etong ganitong uri ng alahas ay nasa 3,000. Okay, 3,000. Okay. Next, etong ganitong uri ng alahas kay Palawan ay nasa 3,300. 3,300. Ang taas talaga ni Palawan ngayon. No? So at least, alam natin nasasanla siya. Ganda. Okay, next. Ito namang si Flat Bangle. Yan. Flat siya. Yung kanina round, no? Ito kanina yung round. Yan, tube, yan. Ito flat. Ayan. So itong si Flat Bangle, 0.8 grams ang kanyang timbang. Yan, 0.8 grams. Tinatanggap siya ni Cebuana sa halagang 2,300. 2,300. Okay na, walang problema. 0.8 grams Diba? Kay Raquel naman, 2,100. Walang problema doon, maganda rin. At kay Palawan, 2,400. O diba? Ganito ka nipis, ganito ka gaan, ganito ka lambot, may 2,400 ka, no? Diba, mga kasangla? Ang ganda. Okay. Ito naman. Ito yung sinasabi kong Ivana Heart. Ang ganda nito eh. Na-feature ko na to noon pero ayun ay as product. Ito naman ay as investment, sangla, no? So kay ano ba tawag dito? Kay Cebuana, ito ay 1.4 grams o 1.4 grams. Hello. Tinatanggap to ng 4,025. 4,025 pesos. Yan. Okay, kay Palawan, ito ay 4,200. 4,200. Kay Raquel, ito ay nasa 3,700. 3,700. O yun, mga kasangla. Sa 1.4 grams, meron kang 3,700 hanggang 4,200. O, diba? Hindi ka natalo. Panalo ka nito. Ang ganda nito eh. O. Ang laki niya Kasi laki ng mata ko. Ay, bumaliktad. Ayan Kasi laki ng mata ko. Ganda. Susuot ko ito bukas. Tapos, ito naman. Teka lang. Tatanggalin ko yung pendant kasi kinabitan ko ng pendant. Yan. So, ito mga kasangla. Ito siya. Yan siya. So, ang timbang naman ito ay nasa 2.8 grams. Yan, 2.8 grams. Yan. So, ang kuha dito ni Cebuana ay 8,050. 8,050. Wow. Kay Raquel, ito ay 7,200.
Yan, yung appraise niya dyan. 7,200. Yan. At kay Palawan, ito ay 8,100. Ang taas talaga ngayon ni Palawan. Siya talaga ngayon ang mataas ang ano. O, ayan. So, ito. So, mga kasangla, nasagot na ulit ang ating katanungan kung nasasangla ba yung mga ganitong uri ng alahas. Teka lang, ayusin ko. Ayan, ang ganda. Ay, ayan, ang ganda, oh. Ayan, oo. Diba? Tapos, ito yung dalawang bangles. Ay, hindi kita. Ayan, mga kasangla. O, diba? Ang lalambot niya, ang gagaan lang niya, ang ninipis lang niya, tapos madali siyang isuot. Yun nga lang, ingat-ingat tayo kasi pagka ito nasira, hindi na nagagawa. Pero kung ang itatanong niyo sa akin ay okay ba siya na maging investment, okay na okay. Walang kaproblema sa investment, no? Kasi talagang nasasangla siya. Aaminin ko mga kasangla na medyo mas tumaas na siya ng konti kaysa doon sa pagkakabili ko noon. Kasi medyo matagal ko na rin nabili yung ilan dito. Ito yung pinakabago kong nabili eh. Yan. Ito medyo hindi pa ako kumita ng konti kasi nasa 4, sa pagkakatanda ko 4.6 o 4.4 yung pagkakabili ko dito. O, pero magkano na yung sanla ngayon, di ba? Wala pang isang taon yun mga kasangla. Pero dito, at saka dito, kumita na ako. Kung tutuluyan ko siyang isangla, kumita na ako ng mga nasa 500, 700, ganun na yung difference niya mga kasangla. Mga ano pa lang yun, parang 1.5 year. Tapos ito tsaka ito, eksaktong 2 years. Diba? Nang wala naman akong ginagawa, ine-enjoy ko lang siya. Ine-enjoy ko lang yung pagsuot hanggang sa maluma siya. Tapos, lilinisin ko lang. O di kaya ipapalinis ko lang. O pag gusto ko ng talagang mukhang bagong-bago siya, ipapatubog ko lang. O ganun lang. Magkano lang naman ang tubog. Kapag ka meron kang suki, 150 pesos nga, pwede na. Ganun. So, okay na okay siya. So, kung itatanong nyo kung nasasangla, oo naman. Kung itatanong ninyo kung kumita ba ako, yes. At kung itatanong nyo kung okay ba siyang bilhin, okay na okay. Kung lugi ba kayo, hindi. Sobrang okay. So, nasagot na naman mga kasangla ang isa sa ating mga katanungan. So, kung meron pa kayong ibang gustong ipatry, kung meron pa kayong ibang mga naiisip na uri ng alahas, o di kaya kung meron kayong tanong about sa alahas ninyo, kung nasasangla ba o hindi, i-comment down below nyo lang at sasagutin natin yan. Tutulungan ko kayong masagot lahat ng yan. Tutulungan ko kayong alamin yan dahil dapat alam ko kung nasasangla yan o hindi dahil sanglaero ako, yes. At syempre, bago nyo naman tapusin ang video na to, i-click nyo naman yung subscription dyan, pati yung bell para naman ma-notify kayo sa aking mga bagong video. At syempre, paki-share sa mga kakilala niyo pa ang video natin na ito para mas matuto din sila at mas lumaganap ang aking kagandahan bilang sanglaero. Bye-bye!